Magandang araw muli mga kaopinyon. Hindi sumipot si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ni Senadora Hontiveros sa mga reklamong panghahalay ng mga menor de edad at iba pang krimen laban sa kanya. Kaya ipinasumpina ni Hontiveros ang pastor. At sumagot na si Kibuloy, hindi raw siya sisipot sa isang trial by publicity, hindi patas at bugos na hearing. Bueno mga kaopinyon, sa video na ito, tunghayan natin ang tunggalian ng mga prinsipyo na may kulay politika sa pagitan ni Senadora Risa Hontiveros at Pastor Apollo Kibuloy na tinagurian ang sarili na the appointed Son of God. Alright, sa naunang pagdinig na pinangungunahan ni Senadora Hontiveros sa mga reklamong di umano ay panghahalay ni Pastor Kibuloy ng kanyang mga menor de edad na kingdom children, nagsalita na ang di umano ay biktima ng panghahalay at pang-aabuso sa kanila ni Kibuloy. Panoorin natin. Sell food and hand out envelopes to solicit money. Amanda and her sister were recruited to be full-time workers of the Kingdom of Jesus Christ. In exchange, they get free education at the Jose Maria College Foundation, which was established by Kibuloy. When Amanda turned 17, the orders she received worsened. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Bueno mga kaopinyon, sa video na ito, tunghayan natin ang tunggalian ng mga prinsipyo na may kulay politika sa pagitan ni Senadora Risa Hontiveros at Pastor Apollo Kibuloy na tinagurian ang sarili na the appointed Son of God. Ngunit bago tayo magpatuloy, shout out muna kina Namar Jokno YT. Second Namar Jokno YT, kapatid Kamal, ninja ni Namar Jokno, kambal ni Namar YT, Dennis Guerrer, Dennis Carls Armand Jr., anak ni Namar, at sa lahat ng mga kapamilya ni Namar Jokno sa Pangasinan. Smooth Edit, Ibon at iba pa, Soki ng Bayan, Benedict Bridge, Alad Pedrajas, at lahat ng kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay. Alright, sa naunang pagdinig na pinangungunahan ni Senadora Hontiveros sa mga reklamong di umano ay panghahalay ni Pastor Kibuloy ng kanyang mga menor de edad na kingdom children, nagsalita na ang di umano ay biktima ng panghahalay at pang-aabuso sa kanila ni Kibuloy. Panoorin natin. Alias Jerome, meanwhile, showed the scar on his hand, a mark of the torture he endured. Jerome regularly solicits donations when he became a full-time worker at the Kingdom of Jesus Christ. He revealed that every December, they form fake associations. They have fake IDs to show potential donors in malls and buses. Jerome was not spared from abuses despite his daily remittance of 2,000 pesos of solicited money. Bawal kasi sa aming mga full-time na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihalubilo sa mga hindi namin kapwa membro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinabi niya sa amin, bilang parusa, dapat naming iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan ng sila sa mga sili sa mata at bibig at ang ari namin. Ba, grabe na ha. Mahirap magkomento ng hindi parehas dito. Pero si alias Jerome ba ay nag-iimbento lamang ng istorya na di umano ay hindi maganda ang turo, pagtrato at mga gawain ni Pastor Kibuloy? Sinabi ni alias Jerome na binibigyan daw sila ng mga fake IDs pagkatapos sasakay sila sa mga buses para magsulisit ng mga donasyon.
ang mga nakolektang pera siyempre ay mapupunta kay Kibuloy. Kalaunan, noong naparatangan siya na nagkasala sa walang kakwenta-kwentang di umano ay paglabag sa mga alituntunin ni Kibuloy, sinabihan siya na kailangan niyang iuntog ang kanyang ulo sa pader at isuntok ang kanyang mga kamay sa semento hanggang ang mga ito ay magdurugo. Ang masakit pa, pinalalagyan pa raw ni Kibuloy ng siling labuyo ang kanyang mga mata at mga ari bilang dagdag parusa. Aba, matindi pa ito sa mga kasong hising ng mga fraternities na nalitis na ha. Anong klase ng parusa ito mga kaopinyon? Kung totoo, makatao at makadiyos ba ito o makaibang ewan ko kung anong nasa isip ninyo mga kaopinyon. Baka ganun na rin ang nasa isip namin. 2 Ukrainians also testified against Kibuloy. Like Amanda, they were harassed by the pastor. It's called night duty. Like us, we've been there every week. And we have to go. One time at night, he came to me to my room to have a sex, and I was crying. I said that I don't want. And he got mad at me. He said like, "You're going to hell because of that." Of course, I already sacrificed. I leave my job, I leave my school, I leave my friends, my parents. I already sacrificed a lot. And they were just like, even your body, you can sacrifice. Kasama di umano ang dalawang Ukrainians ang nabiktima ni Kibuloy. Ang isa sa kanila, si alias Nina, ay hinahalay nga daw ni Kibuloy. Sa isang pagkakataon na tumanggi si alias Nina, nagalit pa raw si Kibuloy at sinabing pupunta raw si Nina sa impyerno. Yung isa namang Ukrainian na si alias Sofia, nagsabing iniwan niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan upang pagsilbihan si Kibuloy. At sa pagkadismaya niya, sa kalaunan naranasan niya ang kagipitan at kawalan ng lakas na labanan ang panghahalay sa kanya di umano ni Kibuloy. Kaugnay nito mga kaopinyon, nagpahayag si Senadora Hontiveros ng ganito. Di po ito religious persecution. Ito ay pagsisiyasat sa paggamit, sa paniniwala, pananalig o pananampalataya ng iba para gumawa ng mga suklam-suklam na abuso at pinsala sa mga taong binaluktot ang paniniwala, tinanggalan ng lakas at pinagsamantalahan. Okay, pakinggan naman natin ang isang pahayag ni Kibuloy sa YouTube. Ganito ang kanyang sinabi. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ano yung didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Mukhang may mala superhero palang kapangyarihan itong si Pastora. Parang si Superman at Batman. Tinalo pa raw niya si Lucifer. Grabe. At siya daw ang daan, katotohanan at pagkabuhay. He is the way, the truth, and the life. At kung hindi ka nga raw dadaan sa kanya, hindi ka makakapunta sa langit. Well, ang basic na aral sa theology na hango sa Biblia, ang tunay na the way, the truth, and the life o ang daan, katotohanan at pagkabuhay ay walang iba kundi si Lord Jesus, our Savior, mga kaopinyon, hindi ba? Hindi ko alam kung saan at ano ang pinaghugutan ni Kibuloy sa sinabi niyang siya raw ang the way, the truth, and the life, na kapag hindi ka dumaan sa kanya, hindi ka makakapunta sa langit. Aba, teka muna, Pastor. Diba parang sinabi mo na rin na no one can come to the Father except through me? Talaga lang ha. Ano ang mga komento nyo dito, mga kaopinyon? May katotohanan ba ang narinig nyong mga sinabi ni Kibuloy o bulaan ang mga ito?
Kayo na ang magsalita at humusga. Ngayon, dahil hindi nga sumipot si Quiboloy sa pagdinig na pinangungunahan ni Hontiveros, nagpa-issue si Hontiveros ng subpina upang obligahin si Quiboloy na dumalo sa susunod na hearing. Sumagot na ang pastor. Siya ay nagsabi na hindi niya sisiputin ang hindi patas, trial by publicity o bogus na hearing ni Hontiveros. At marahil upang makumbinsi ang mga nanonood sa mainstream at social media networks, sinabi ni Quiboloy na sisipot lamang siya sa isang hearing sa reklamo na pwedeng ihain laban sa kanya sa korte. Bogus nga ba ang Senate hearing na isinasagawa kay Quiboloy? Ang Senate Blue Ribbon Committee ay may kapangyarihan na magsagawa ng mga investigations in aid of legislation sa ilalim ng Section 21, Article 6 ng ating saligang batas o iyong tinatawag natin na 1987 Constitution. Ito ang pinakamataas na batas ng Pilipinas. Iba naman yung pagdinig ng kaso sa korte. Ang layunin ng mga batas at proseso sa mga pagdinig sa korte ay upang alamin kung ang isang akusado ay nagkasala at ang Senate investigation in aid of legislation naman ay naglalayon lamang na alamin kung ang sa pananaw ng Senado ay nangyari o may katotohanan ang isang akusasyon laban sa inirereklamo. Ang investigation in aid of legislation ay kailangan upang makagawa ng bagong batas o maamyendahan ang batas na kulang sa sustansya. Hindi kailangan na mapatunayang nagkasala si Quiboloy ng Blue Ribbon Committee. It is enough that there is a semblance of truth sa mga paratang laban sa inirereklamo. Sa criminal case, proof beyond reasonable doubt ang required na ebidensya. Parang idadaan nga raw ang elepante sa butas ng karayom. Sa isang investigation in aid of legislation, moral conviction lamang ang kailangan ng mga committee members upang malaman nila kung kinakailangang gumawa ng bagong batas o palakasin ang mahinang batas. Ngayon, hindi na ba matutuloy ang Senate Blue Ribbon Committee investigation kapag hindi sumipot si Quiboloy? Ano ang gagawin ng Senado? Pwedeng i-contempt si Quiboloy, pero bago siya ma-contempt, kailangan bigyan siya ng oportunidad na magpaliwanag kung bakit hindi siya mako-contempt kapag hindi siya dadalo sa hearing ng mga charges laban sa kanya na multiple rape, acts of lasciviousness, child abuse, child exploitation at iba pa. Sino ang mananaig? Si Hontiveros ba o si Quiboloy alias the Son of God? Abangan natin ang mga susunod na kabanata at hanggang muli, pagpalain nawa tayong lahat.